Kay gandang pagmasdan, tunay mong larawan talaga. Yun, nako, salamat naman at lumalabas-labas ng konti si Haring Araw, mga kainags. Ano? Magandang araw at magandang gabi kung nasaan man kayong araw na to. No? At syempre, hindi kumpleto ang ating araw kapag wala ang refill na kape mula sa Shell Select, mga kainags. Ano? Yan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Siguro itong refill cup na dala-dala ko ngayon, ano na to, pang-anim na beses ko nang magagamit ngayong araw, mga kainags. Ano? Pero teka muna, ang daming mga lamok eh. Ayan, oh. Grabe. Daming lamok ngayon. Eto po. Asa, ayan, oh, tino, napatay ko na yung lamok na yan, oh. Napansin na bahid ng ano, no, dugo. Grabe, ayan, oh. Talagang pagka ikaw ay merong dugong bughaw, royal blood, mga kainags, ano, talagang gustong-gusto ng mga lamok yan. Katulad ko, meron akong royal blood sa sarili ko. Sa aking katawan na nananalaytay na royal blood, dugong bughaw, dugo ng mga prinsipe, dugo ng mga hari. Eh talaga naman yan ang mga gustong-gusto ng mga lamok, mga kainags, ano? Baka tanungin nyo paano ko nalaman na ako ay merong dugong bughaw na nananalaytay sa aking katawan. Yun po ay sinabi ko lang. Wala namang masama, di ba? Kung ikaw ay gusto mong mangarap, libre yan. Kaya katulad ng ating refill, makakatipid tayo ng almost $2. O, di ba? Buo pa yan, no? Siguro pagkatapos ng pang-anim na gamit natin ngayon ng refill na to, eh pwede pa to mga 3 pa. O, di ba? Hindi katulad dati nung araw, nung hindi ko pa nadidiscover na meron palang kape rito sa Select na pwedeng mag-refill. Abay, halos araw-araw gumagastos ako ng siguro $6, no? Or more than $6, mga less than $7 pag ako ay pumupunta sa Tim Hortons, kasi medyo mura ang kape sa Tim Hortons, eh, no? Kumpara sa Starbucks. Sa Tim Hortons kasi parang pag large $3 lang, eh. Mga ganyan, $3 something, no? Oy, may pato, nakakatuwa yung pato. Tuwan-tuwa, naliligo sa baha. Ayan, no? Dito tayo, hindi na natapos tong daan dito, doon pa lang, hanggang doon, tinatapos nila. Ito muna tayo. Hay, nako, mukhang hindi lalabas si Haring Araw ngayon, Meron pa naman kaming outing sa mga darating na araw. Labas kami ng Edmonton, Alberta, Canada. Tawid lang tayo rito. Pero syempre, hintayin muna nating tao yun, yung ating dadaanan. Oy, meron palang nag-a-assist dito si Manang, ayun, nakahawak ng slow down. Ayan, hanggang ngayon, mga kainis, sinaayos pa rin, yung ating daanan. O, tara, dito na. Oy, tara, let's go. Tao na. Tawid tayo rito. Yun. Maganda na ng Hello, morning. Morning today. Today is beautiful. Yes. Like you. You're beautiful. Yeah. Nang bola pang. Yan, dito lang tayo, mga kainags, Shell Select. Nako. Sasabihin na naman nung sibuyas dito na nagbabantay, kaibigan natin yan, eh. Nako, eto na naman si Mr. Refill guy. Nakatawa na naman yan. Mr. Refill guy. Sabihin ka nun, bihira, nakatingin na kaagad sa akin, eh. Nakatingin na kaagad sa akin, eh. Parang sabi niya, lugi agad ako rito ng $2, Kay Mr. Refill guy, Refill. Ayos. Ito tayo. Tanggalin natin ang ating yung takip. Oh. Yan. Touch. Hot. Kabisado ko, no? Large. Yeah. Alright. Kompleto na naman yung araw natin. Nakatipid na naman tayo ng $2. Almost, no? Tapos kapig makakahigop na masarap. Ayan na. Lalabas na yung ating kape. Yan.
Kita niyo yung guhit, no? Ibig sabihin, matagal na natin ginagamit yan. No? Yung guhit ng cup. Meron time dito na nangyari sa akin. Nag-refill ako, tapos magbabayad na ako. Nakalimutan ko naman yung wallet ko. Bihira, balik ulit ako sa bahay. Bumalik ako sa bahay para kunin yung wallet. Pagdating ko, medyo malamig na yung kape. Yan. Bayaran natin. Morning. Morning, how are you? Good, you? Nice. Yun, nako. Libreng... Hindi naman libre, nagbayad tayo eh. Bira naman, ano? Sabi ko, see you tomorrow, or sabi ko, see you later, okay? I'm gonna use the same cup. So, mamaya, kasi minsan eh, pagka ganitong day off tayo, 2 beses tayong nagkakape, mga kainags, ano? Isa sa umaga, isa sa hapon. Especially pagka ganitong malamig ang panahon, di ba? Masarap magkape. Humigop ng kapeng mainit-init. Mainit pala. O, di ba? Nako, ito tayo. Dito tayo dumaan sa tabi ni Manang. Ito na yung daan natin. Hanggang inaayos pa rin, ano? Oh, ito ayos, no? Alright. Thanks. Yeah, you too. Hop. Ayan na, tara na. Yung mga sasakyan dito, sinisigawan ni Manang pagka mabilis, sinasabi niya, slow nga. O kaya nandoon siya, slow lang. Kasi pag may mga construction talaga dito, dapat slow. Dapat nasa 40 yata, 40 or 30, no? Kilometer per hour. Kasi pagka may construction na ganyan, nag-overspeeding ka, nako, malaki-laking fine yan. Nako, malaki babayaran yan. Marami na akong kakilalang ganyan. Buti ako, hindi pa ako nabibiktima ng ganyan, ano? Pag may mga construction, yung speed limit natin, tingnan natin yan. Especially pag may nadisgrasya ka pa, nako po, sa construction, ano? Anyway, mga kainags, ano't maganda naman ang ating panahon ngayon. Huwag naman sana umulan. Araw-araw umuulan dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Grabe. Higop pa na tayong sabaw. Ay, sabaw. Ng kape. tulog pa yung utak ko, ah. Sarap. Ayan. Dito lang tayo. Pakita ko naman sa inyo yung harapan na nilalakaran ko. Para naman di kayo makasiwasan mukha ko. Yeah. Eto na, oh. Ano kaya gagawin nila dito sa lupa na to? Nakatambak. Pero siguro mga ano, before fall or before winter, tapos na yon, yung inaayos nila na yun. Ganun kabilis dito gumawa. Siyempre mahirap yan, medyo tumagal kasi naghukay pa sila, naghukay, tinanggal nila yung mga lumang semento, debris, mga inaayos nila. Yun yung pinakamahirap doon, yung pagsisimula eh, no? Pero pag yung natapos na, umpisahan na nila, yung bago, yun, medyo madali na yun. Wala na yung mga ano, Hindi na ako kinakagat ng mga lamok, Siguro may epekto na yung power ng pagiging dugong bughaw ni Inags. Yan. May kuneho, ayan, no? Doon po sa mga hindi nakakaalam, ano, yung kuneho po na yan, pag winter, kulay puti po yan. Pero pagka summer, yan ang kulay niya. Kulay brown na may konting-konting white. Galing, ano? Camouflage sila, nagpapalit ng kulay. Dumidepende sa panahon, ano? Kaya pag winter, minsan hindi mo sila makita pagka hindi gumagalaw kasi nga kakulay sila ng snow. Minsan magugulat ka, nagda-drive ka. Nasa harapan mo, bigla na lang silang gagalaw. Kung mahina ang kapit ng gulong mo, pag bigla ka nagpreno, masasagasaan talaga sila. Pero malayo pa lang naman yung mga yan, gumagalaw na sila, tumatakbo na sila pag meron silang mga nakikita mga sasakyang parating. Ayun, no? Laking pusa, no? Pusa ng kapitbahay natin, ayan, no? Daming nabiktimang mga daga niyan dito sa bahay natin, Kung saan gumagala yan, Pumupunta-punta sa mga ibang bahay. Welcome naman yan kasi nakakatulong sa mga pagpuksa ng mga daga. Yan, yung bahay talaga niyan, dyan sa may-ari ng kulay pulang sasakyan. Diyan yan. Nakikita ko yung pusa minsan, lalabas dito, lalabas dyan mula sa bahay natin, tapos pupunta doon. Meron daladalang bubuwit na daga sa bunganga niya. Minsan kung saan nakakapunta yan doon, Nako, eto na yung mga lamok,
Diyos ko day, ayan pa oh. Yan oh, nako, kiskising ko nga. Pasok na tayo rito. Ito, pinalabas lang po natin yung mga aso natin, ano. Nako, ano to oh. Daming mga kabuti rito pag tag-ulan talaga, no. Tingin ko baka ito yung ihi ng aso. Yung gawa ng ihi ng aso, no. O baka lang. Hindi natin alam. Ang bilis, ang bilis tumubo, ang lumaki ng mga damo natin dito. Kaka lawn grass ko lang nung nakaraan, eh. Oh. Mga aso natin, mga kainay, ano. Yan. Ay, salamat, oy. Mukhang hindi ako masyado nakabiktima ng mga raspberries ng kapitbahay natin. Gawa ng madalas mag-uulan. Hindi siya ganun kaganda mga bunga ngayon. Konti ang bunga ngayon. Meron pala tayo rito kung nga pala, no? Ako, baka ma-overripe na. Ito. Naku, overripe na nga. Oh. Hindi ko na-monitor. Ito, yan. Yan ang mga raspberries na magaganda talaga. Saktong-sakto bago mabulok. Perfect na perfect yung hinog, oh. Matamis dito sa ilalim. Ayun, oh. Kunin natin to. Sayang to. Ito. Ito. Yan. Daming lamok. Masim-masim. Daming lamok. Tag-ulan kasi, tsaka yung mga damo, doon sila nakatira sa damo eh. Etong orchids na to, mga kainis, napapansin nyo ba to? Sa tuwing nagbablog tayo, pinapakita ko to eh. Etong orchids na yan, binili ko pa yan, nakaraang May. Yung Mother's Day, di ba? Akalain nyo, naman siya, tunay naman siya, oh. Hindi naman siya peke. Kasi dati marami pang bulaklak to eh. Pero tingnan nyo, August na ngayon, mga kainis, magtatatlong buwan na, oh. Hanggang ngayon, may bulaklak pa rin, tsaka very firm pa rin yung bulaklak nyo. Tunay naman siya, hindi naman siya peke, ano? O, ayan, oh. Grabe. Sana lahat ng orchids na mabibili namin ni Mahal na Reyna, ganito, no? Yung matagal malanta yung bulaklak. Ito, tingnan nyo, oh. Grabe. Oy, by the way, yung nga pala, mga kainis, may nabasa nga pala akong comments. Nagbabasa kasi ako ng comments ngayon dito. Maraming salamat sa mga comments ninyo. Yung munggo daw ba na niluto natin noong nakaraan, kinain natin, hindi raw ba yung nag-cause ng pagtaas ng uric acid at ng gout? Kasi di ba dati, nung araw, nung sa atin sa Pilipinas, pag sinabi nila, naku, munggo ang kinain mo, naku, tataas ang uric acid mo, magkaka-gout ka niyan, di ba? Yun yung nakasanayan natin, di ba? So, hindi naman ako nasa medical field, no? Pero kasi nagkaroon ako ng gout. Nire-research ko kasi yan kung ano yung mga pagkain na nagkukos ng pagtaas ng uric acid. Wala po ako nakitang munggo na nakalista doon sa top 10 na nagkukos ng pagtaas ng uric acid at ng gout, mga kainis. So wala talaga. Nag-google ako, lahat, pati mga doktor, tinanong ko. Sabi nila, walang kinalaman yung munggo. Ang mga nasa top list talaga, beer, serbesa, alak, yan, ako. Mga beef, mga laman loob, di ba? Mga red meat, di ba? Yung mga lamb, yan yung mga matataas ang purine na nagkukos ng pagtaas ng uric acid natin. Beer, nako yan. Mga alak, kaya nga tumigil ako sa pag-inom ng alak. Pero yung munggo, wala po akong nakita. May mga gulay, spinach, mushroom, yan. Nakita ko yan. Medyo matataas ang purine yan, ano? Mga pagkain na yan. Tapos mga isda, nako, di ba? Doon pala yung mga isda na akala ko dati healthy sa uric acid, pagdating sa uric acid, no? May mga pala, matataas, katulad ng anchovies, mga dilis, tuyo, naku po, Panginoon, yan din pala, yan, nandun yan, nakalista yan. Nakalista sa top 10, mga top 10, top 20 list ng pagtaas ng uric acid. Pero yung munggo po, wala po ako nakita. So, nung nagdala nga ako ng ulam ko nun sa sa trabaho namin, sabi ng mga kasama ko, naku, baka hindi ka na naman makalakad yan, munggo na naman ang kinakain mo. Tapos sabi ko lang sa kanila, walang katotohanan yun kasi wala ako nakita na ang munggo ay nagkukos ng pagtaas ng uric acid. Wala. 3 araw nga namin kinain yung munggo na yun, mga kainags, ano? So, awa naman ng Panginoon. Ligtas naman ako, although meron akong iniinom na maintenance, no? Allopurinol. Yan. So, by the way, yung nga pala, meron din nagtatanong, kinukumusta nga pala yung mga dandalayo natin doon sa
sa harapan ng bahay natin. No? Papakita ko sa inyo. Tara, higop muna ako ng kape. Sarap. Ito yung ating lawn grass. So kung napapansin nyo, mga kainags, ano? Namatay yung mga ano rito eh. Namatay yung mga dandalayon. Ayan, no? Kung napapansin nyo, may mga uka-uka. Diyan ang galing yung mga dandalayon dati. Yan, uka-uka oh. Diyan dati nakatubo yung mga dandalayon sa mga uka-uka na yan. Pero ngayon, parang linis yan. Wala na akong masyado nakikita ng dandalayon. Pero syempre, siguro nagbuga tayo ng ano rito. Nagbuga tayo nung fertilize, nung ano, insecticide. Ay, para sa mga damo. Mga dandalayon. Eh, may mga tumutubo-tubo na rin mga konti-konti. Pero hindi katulad dati na sobrang dami. Ito, katulad to. Tumutubo-tubo na yan, yung dandalayon, ano. Pero dito, sabi ko nga sa inyo, hindi masyadong napuruhan. Hindi masyadong napuruhan dito, mga kainags, ano. Ayan, kaya dumami siya rito. Ayan, no, dami, oh. Yan, no, mga dandalayon. Pero sa susunod, dapat pala sa susunod, alam ko na kung ano yung gagawin ko. Para mamatay na ito, oh. Tingnan nyo, tinubuan na. Dati nawala na to, namatay na yung mga dandalayon dito, eh. Yan, tinubuan uli siya, oh. Pero dito, yun, meron na rin dito. Kasi nga matagal-tagal na, yan, oh. Bago na, oh. Mga malalaki na uli, oh. Yan, oh. Ayan, kasi nga madalas mag-uulan. Kaya yan. Pero hinihintay ko kasing umaraw sana, yung bang medyo tigang yung lupa. Sabi nila, mas maganda raw isprayan yun ng ano, pamatay dandalayon yung nabibili natin sa Home Depot para daw mas mabilis mamatay lahat. Eh di ba madalas nga mag-uulan ngayon, halos araw-araw nag-uulan, August na. Kaya yan, hindi pa rin natin ma-sprayan kasi sayang yung pera natin. Mga nasa $30 din yun, ano? Pero ang bibiling gagawin ko sa sunod, $30 dito, tsaka dito. Tig-isa na sila. Kasi dati yung $30 na binili natin eh, dalawang side, no? Isa rito, tsaka dito. Pero sa susunod, hinihintay ko lang na umaraw talaga, yung hindi uulan ng mga isang linggo, saka ko titirahin.